Good morning people! It's another edition again ng Live Talk dito sa City Library, and of course, we do hope that marami pang makakaalam ulit or another information that we'll be sharing with you. And of course, we have our special guest for today, ang ating mga kababaihan sa military. Diba? Yes. So parang it's very usually kasi kapag napag-anuhan natin na military, ang unang pumapasok sa ating kaisipan ay para sa mga kalalakihan lang. Di po ba? Ngayon, it's a testimony na it's gender, kumbaga may balance na, no? So, na-observe na rin yung gender and development natin sa military. So, eto na sila. So, here with me are the members of the Baguio Task Group ng Philippine Army. And I don't know kung okay lang na sabihin yung mga pangalan. Yes, okay, so maybe know your name. Sige po, ma'am. Good morning, viewers. Good morning, ma'am. So, I am First Lieutenant Trisha Pascual, currently the CSP officer of the Task Group Baguio. Good morning mo. Good morning po. Small viewers natin. I am PFC. Holland po ang social media and CEO ng Task Group Baguio. Good morning po sa ating mga viewers. Good morning, ma'am. I am Private Kapili from Isabela. Okay, so ayan, nakita na po natin sila at nakilala na po natin sila. Of course, aside from them, meron pa mga ibang members din, but then sila lang po ang nandito. Batalyon po sila. Huwag po kayong mag-alala. Marami po sila. Di po ba? Yes. Okay, so actually, parang kapag ganitong nakikita kami ng mga kababaihan sa military, di ba? Parang na-amaze kami. Wow, parang ganon, di ba? Parang, paano kaya sila? Di ba? So, of course, malalaman din natin na as we go on, marami tayong malalaman sa inyo for today, just to enlighten naman ng public kung bakit may mga kababaihan sa military. But then, of course, we have here kasi yung kagaya nito, BMI story, itong libro. Ito yung first military school sa Baguio. Yes po, ma'am. Meron ito. So, pag tinitignan natin yung content nito actually, no? Tinitignan natin, puro kalalakihan talaga ang mga nandito, yes, di ba? Ayan, yung mga graduates ng BMI. So, ang kasama lang dito is yung kanilang mga wife, yung mga Pero, lahat halos ng mga nag-graduate dito is talagang male, no? So, this is the first ng military school dito sa Baguio, BMI. Of course, we do have the Philippine Military Academy. Yes. So, kayo din ba, you went through a training? Yes po, ma'am. Bali, I am actually a graduate of the Philippine Military Academy class of 2019 po. Wow! O, diba? Yes, so the PMI, if I am not mistaken, ma'am, it was the previous name of the PMA po. Ito yung first school actually, so different yung PMA. Oo, different. Pero wala na kasi ito eh. Yes po, ma'am. Oo, wala na yan. So we have now the Philippine Military. Yes, ma'am. Okay, so talaga namang din, di ba? Military, talaga. Kayo po, ma'am? 6 months training po sa akin for enlisted personnel po. So kayo din po? Yes, ma'am. Enlisted? Yes, ma'am. Okay, so I also, dito sa isang book, kasi I went over this book, no? And it says here na, although ito, women soldiers in the Civil War, of course, we'll not talk about war, pero alam natin na pati mga babae pumupunta sa war, parang gano'n, di ba? Nung nakita ko ito. Pero it says here, merong question dito, which I would like to ask you, ano yung reasons ninyo for becoming a part ng military? Kasi ang nakalagay dito, reasons for becoming a soldier, no? So, siguro sabihin natin, ano ba yung mga rason ninyo? Bakit gusto ninyo na pumasok sa military? Sige, ma'am. I'll start. So, since bata po kasi ako, ma'am,
I've been in community services, ganyan, ma'am. And my father is also a police officer din po, ma'am. So parang at that time, I was very eager to enter military academy kasi nag-visit kami one time dito sa Baguio and I rewatched po yung graduation ng PMA. And then sabi ko, someday, ang simple lang po yung dream ko dati. I want to be an A-year, yun lang. So, nung college po, nung high school after graduating, hindi pa po ako pwedeng mag-exam for PMA because 15 pa lang po ako noon, 17 po yung kailangan. So, third year college po ako, 18 years old, parang contemplating yung buwan. Parang, I'll be continuing my course. Yung course ko po that is BS Accountancy before entering. Tapos, sabi ko, I decided, it's my long time dream to enter the academy. So, I took the exam, passed, and then I entered. But aside then po, parang I have 3 motivations in doing so or why I push through on becoming a military po. One, syempre po, is syempre sa family. You're doing this kasi you wanted to give something for your family and for the future, di ba po? Tapos, pangalawa is syempre para sa sarili mo po na parang it's a dream come true for me. But most especially po is yung for the country. Doon ko po kasi na-realize na we could do more. We could do something better po. Especially po nung nandun na ako sa academy. Dati, nung hindi pa ako pumapasok, ang dream ko lang po, di ba, maging A. Pero nung nandun na po ako sa academy, parang doon ko nakita yung parang yung realization, bakit ko kailangan i-continue yung mag-military. We've been, pumupunta po kami kasi sa parang iba't ibang places, ganyan na nasa academy. And then one of our OJT po is nakapunta kami sa Davao, which I've been able to communicate with the former rebels. Tapos doon ko po na-realize na kailangan kong, parang doon po nagbuo yung passion ko na to love the country more kasi madaming taong nangangailangan to serve them. To serve and protect. Parang Yes, ganun, to di ba? serve and protect po. So, it's a sacrifice on your part, kasi imagine, third year ka na sa college and isang year na lang, graduating ka na ng di ba? And then you enter the military. Yes po, ma'am. It's a big sacrifice. Parang po, yun nga po parang sabi nila, entering the military is a sacrifice, especially when you were entering the PMA kasi parang sabi nila mawawala yung kabataan mo kasi we were young teenagers kami that time. But entering the PMA parang one of the most colorful days in my life. Parang doon ko na-realize na becoming a teenager is not just having fun with the things that we really wanted, but having a purpose in everything that we do in life. Wow. Alam mo, pag nanonood ako ng drill ng sa PNA, pag gusto ko yung sumasayaw ka. Yes, Di ba yung, meron yung silent drill, di ba? And then yung sayaw na, di ba? Parang ang gandang tignan. Yes, ma'am. I am a part of the silent drill company po, Black Platoon po. So, yun. So, sa PMA po kasi, parang akala nila it's more on, parang physical activities. But in reality po, the PMA itself, it offers a lot of activities for everyone. Halimbawa po, ma'am, if I enter the PMA, I am a part of the debating po sa school namin. So when I entered the PMA, meron din po kami discussion and debate society, which I've been able to compete sa nationals po. Yes po. Tapos for example, ma'am, dati wala akong sports. But when I entered the PMA, ang dami pong sports offered, like from basketball, badminton, and everything po, from archery, as in. So, kunwari, naghihikayat na po sa mga estudyante na nandun. Halimbawa, ako is gusto mo mas ma-improve yung sarili mo into physical activities. Ang dami mong pwedeng pasukan ng mga clubs. And aside pa po doon, may mga combatives po kami. So, martial arts, karate, ganyan. So, and then aside po doon, meron po kami mga dance society, may glee club po kami, may choir, and then meron din po kami teatro,
So, yun po siya. So, hindi po siya literally na parang everyday you go to parang bakbakan, gano'n. So, parang sa PMA po, parang they will develop you holistically po. Kasi doon ko rin na it's a normal school. Yun nga lang kasi it's a military school, Pero aside yung kapag nasa ka na, yung mga trainings din kayo aside from yung di ba? So nakita ko kasi sabi ko imposibleng walang dance itong mga to. Bakit sumasayaw sila di ba? So there, it's a testimony na talagang meron. It exists. And then yung singing din kasi may band kayo, di ba? Yes. Invited them dun sa Rotary invite sila sila yung nag-play doon sa sa gathering na sabi ko meron ding music to di ba? So hindi lang yung talagang academics din. Yes po. So talagang na-train din kayo in all aspects. Yes po, ma'am. Actually, ma'am, kasi po, dun sa PMA, meron po kami, every year, meron po kami Barrio Fiesta. So, parang, sa Barrio Fiesta po, parang parang it's a more on a Filipino culture na mga activities, gano'n. Tapos nag-street dance po kami, ganyan, sa loob ng PMA. Mga larong pambansa, mga larong pang, po, Yung mga laro dito. dati. Yes po. Tapos every, Patintero. yes po, mga ganun po. Tapos yung akit ka sa kawayan. ganyan. Oo. So, madami po. Parang fiesta sa barrio, gano'n. Mm. Yes po. Tapos every December po, or 100 days before the graduation of the graduating class po, may tinatawag kami na 100 night. It's parang it's a teatro presentation po. May mga kumakanta, sumasayaw, nag-acting, and everything po is parang lahat po, mga kadete po yun, from light, from stage director, from everything po, from all the preparations, yun, from pati yung mga paggagawa po ng mga props, costume. Yes po. So, talagang kayo din ang gumagawa, Yes po. diba? So, talaga namang you are trained, even yung creativity, yung talent ninyo, yung skills, diba? All. Yes. So, hindi lang talagang kasi once na, bakbak yan. Parang kasi kapag ka diba? Sa militar, straight lang na ganun. Tapos yung nakatayo na So, parang pag iniisip mo, rigid ang diba? Yes. Pero actually, hindi. It's Ah, fun. po talaga siya, parang siya, as I explained po sa mga tao, parang diba sabi kasi nila from transforming from civilian life to military life, ganyan. So, parang pagsusulat po yan, pagsusulat po, kasi di ba pag kinder ka, hinahawakan ka pa ng teacher mo magsulat, yung nanay mo pinapagalitan ka, tapos parang hirap ka na sa buhay. Pero habang tumatagal, parang ngayon, I could write my name even nakapikit, etc. So, ganun din po sa PMA. When we entered first 2 months, as in po parang, ganyan talaga po. Oo. Pero as you go on po, parang you'll enjoy. Kasi you're doing it for a purpose and you're doing it for something better, hindi lang para sa sarili mo. So, kayo naman, mga coach, kasi syempre sa kanya, iba yung So, kayo enlistment, So, Personal po. oo. So, yung, paano din yung training na binibigay sa inyo? Basic? Hindi po, mas mahal po sa kanila, mas malalim po sa kanila. Sa akin naman po, kaya nagsundalo po kasi inspired din po ako sa father ko. Pero hindi ko po ina-expect sa akin na magsundalo talaga ako kasi sakitin po ako ng bata ako. So, ang ina-expect ko ng father ko na magsundalo is yung panganay ko ng kuya ko. So, nagtrabaho po ako sa private company, medyo lumabas ko po ako din. Suddenly po na realize ko bakit hindi ko po ito mag-try ng exam ng listed personnel po. And then, doon po nakapasa po ako. And then, yun na po. So, doon ko po na-realize na ito po talaga yung passion ko. So, ikaw din. Ganun din po. Kung sa kanya po na-inspire siya kay papa niya, ganun din po sa akin. Kay kuya ko po. Kasi nung 4th year college po kasi ako, wala po talaga akong balak. Sanang mag-apply na doon. Kasi trinay ko pong mag-exam din nakapasa. Then, ilang years po bago muna ako nakapasa ng pagiging sundalo. Pumasok muna ako ng pagiging 1 year and 5 months in the service. Then, pinatunayan ko talaga na dapat magiging regular ako. Tapos, nag-training din po ako ng 6 months.
So it's parang yung yung passion ninyo sa inspiration na nakikita ninyo sa mga parents, no? Na serving the country. Yes po. Diba? So, it's talagang parang, kumbaga parang damay-damay na. Parang siguro ganun naman po talaga. Parang, Oo. di ba po, parang when you are in an environment of the people loves doing something, parang you'll get into it na din po. Parang, ako rin, parang gano'n, diba? Yes, Ako rin, gusto ko rin yan, o diba? So, it's good. Kasi, parang yung, the way you, parang naging model ninyo, diba? Naging model ninyo because you see something good. May something good na nakikita ninyo na ginagawa nila. Diba? So, ngayon na nandito na kayo, you're already in the field, no? Siyempre, there are challenges naman, no? Ano yung mga biggest na challenges naman ninyo? Yung mga biggest, siyempre aside from, we know, war, yung mga preparations, that's maybe the biggest, no? Pero, as a women, no, tayo mga kababaihan, sa inyo na nasa, ano yung mga biggest challenges na naibigay sa inyo, o yung nararamdaman, o kung ano man yung naranasan ninyo? Sa akin po kasi personally, as the officer po, parang most of the time, lahat naman po siguro kami, one of the biggest challenge or the constraint na siguro po is yung time. Kasi, or yung uwi, kasi kailangan namin, sabi nga po dun sa military professionalism, dapat kailangan namin i-distance yung sarili namin away from our post, from dun sa pamilya po namin. And then, yun po, there were times na kailangan mo umuwi or gusto mo umuwi, pero hindi ka po talaga pwedeng umuwi kasi malayo ka po. Ganun. Same din po sa akin yung time po sa family ko. Time sa family. Ganun din po. Ganun din. Kasi, di ba, ako rin naman nanay, I also have my family. So, yung pagbabalance ninyo ng time, no? And then, yung bang, you're from other place, right? Yes po, ma'am. I'm from Isabela po. Oh, so, ikaw din, di ba? Isabela. Most of us po. Isabela. So, parang, nadidistino kayo sa ibang lugar, leaving your family. Yes po, ma'am. Kasi, for example, para may aware din. Like, for example, sa 5th, yung mostly of our enlisted is naka-deploy po sila sa area of responsibility ng division na nandun po sa amin. So, the 5th ID po, ang area of responsibility niya is the Ilocos region, the CAR, and then the Cagayan Valley region po. So, yung mga sundalo po nila, mga enlisted po, is they could, parang pwede po silang madestino within the AOR. So, sa amin naman po ng mga officer, kailangan po madestino kami sa Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR. So, kung sakaling nadidistino kayo, hindi pwedeng kunin yung family ninyo. Mahirap. You have the choice naman po talaga na idala po yung family mo. Pero mahirap po kasi din talaga. Actually po sila, single pa po, ay married, pero wala pa po kaming baby po. So yun, so we have to really enjoy. Ang motto ko nga po sa everyday, I tell to myself, maximize the little things that you have, maximize. So hindi kami makauwi, so what we could do, so cellphone, tawag, ganyan. So, buti na lang may na ngayon. Yes po talaga, mas maswerte po kami sa mga sundalo noon kaysa sa mga Kasi noon sulat, di ba? Sulat lang. Eh ngayon, may cellphone na, ang dali na, di ba? Mas madali na kasi nakikita mo, FaceTime pa, di ba? Eh noon talagang sulat. Kung makakarating pa yung sulat, di ba? Pero, since single pa kayo, so it's your family. Pero paano kaya, no? I do not know, pero baka mas lalong kapag meron na kayong anak, di ba? parang hirap, actually po, ang daldal ko po. Hindi, that's part of kasi it's better to understand na yung mga military kasi magiging mother, di ba? Yes. May mga anak, paano yung pag-balance ng time sa kanila? To be honest po, I've heard a lot of stories regarding dun sa mga sacrifices po talaga ng mother.
Kasi, wait lang. Kunwari, may isa pong kwento na uuwi yung military mom dun sa bahay nila. Siyempre, iiwan nila yung anak nila dun sa parents nila or kung sino mang family member po nila na available. So, uuwi yung nanay doon, tapos tawag sa kanya ng anak niya, tita, gano'n. so, parang kailangan na po namin i-accept yung reality na gano'n yung mangyayari. Pero, since nakahita po namin yung the Philippine Army ngayon, or the AFP as a whole, we're very lenient na din po sa lahat ng circumstances. Especially when family, may motto pa nga po kami na mission first, family always. So, gano'n. So, kailangan namin unahin yung mission namin. But it does not necessarily mean na hindi namin kailangan i-always na maalala yung family. Yes. Talagang nangunguna pa rin yung service talaga, no? Yung talagang to serve. Pero as a child, kasi lumaki naman kayo na, ano, di ba? Have you experienced yung gano'n na malayo kayo sa ano, or na-destino yung parents ninyo? Ako po, since officer din po yung father ko, na actually nung bata po kami sa Cagayan, tapos lumipat po kami ng Manila, dinala po kami ng papa ko sa Manila. And then, nung na-transfer na kailangan na ulit ni Papa madestino sa Mindanao, so hindi na po kami naidala ni Papa sa Mindanao. So, ganun po. So, ganun po yung buhay. So, currently po, yung father ko naman is naka-destino naman na po siya sa NCR. So, ganun po. So, we have to live the life that we have and make it happy and simple. Even it's complicated sometimes. Oo nga, diba? Kasi malayo kayo sa ano. Pero I admire yung gano'n na, I mean, kahit na gano'n yung challenges niyo. Ano. So, you already know kung paano kayo. How will you be if you will have a family? No? Na-experience na ninyo nung bata kayo. Mahirap, di ba? Mahirap na palipat-lipat. So, Yes. mag-aaral ka sa ganito, mag-grade 1 ka sa ganito, mag-grade 2 ka sa ano, di ba? Maliliit pa, parang ganon. Kasi kung palipat-lipat ang destino, no? Yes. So, ano naman, talagang is a struggle. Yes po. Sabi nga po, parang every one of us naman po may kanya-kanya tayong struggles. Just that, yun po yung struggle namin. Tapos, sometimes nga po naisip ko, ano kaya yung pakiramdam that every day, you wake up in the morning, hugging the love of your life, and then going to work, and then going back, and then eating with them. Pero, yun nga po. Parang mahirap ano. Opo, pero that's part of our life. Kasi I'm very happy kasi I am surrounded with the people who are na pare-pares namin situation. Hindi namin kailangan malungkot doon. Kasi pare-pares naman kami ng nararanasan. And we have each other. And we really have each other. Parang yung support na lang. You find support from your companions and Yes. kawork ninyo, no? So, it's good that ganun yung lalo na kung talagang, kasi parang you are, hindi kasi kayo tiga rito, parang ganun. Parang kayo ay foreigner. Parang kung kayo ay sa isang lugar. And then, at least kayo, kung pare-pareho kayong kayo yung nagsusuportahan sa isa't isa. Diba? So, you find support to each other. Aside from doing your mission talaga, yung mga services na ginagawa ninyo. And, eto naman, ano yung mga, kasi you are part of, pumunta kayo na you want to be part of the, let's say, mga activity namin, just like yung storytelling. So, aside from that, ano pa yung mga ginagawa ninyo dito sa community? Actually, sige po, to have a brief background, we are here po for the community support program. So, community support program basically is to reconnect with the community and then to have connection nga po
work with them, collaborate with the different agencies, and to be working with the people. So, aside po from pagpupunta po dito sa library, have na nagbabasa. Actually, mamayang hapon po meron nandun po yung mga bata. Kami po sa elementary school, magbibrigada pagbasa. Yes po. And then, aside from that, we conduct information disseminations, information drives po regarding paano po sumali sa pagsusundalo, what we are actually doing here. Yan po, we conduct dialogues din po with the community and collaborating with other agencies, katulad po ng Bagyong Betty, again po. Yeah. So, we were collaborating with the OCD and dito po. And then, meron din po kami mga youth leadership summit. We go to schools, we conduct seminars, and more on, tapos pupunta po kami sa mga barangay, yun po, nag-information drive. And if halimbawa po kailangan po nila ng manpower, kasi yun yung kaya po namin, wala po kami pera. Manpower. Yes po. Support. Yes po. Oo. Kasi wala kaming pera. Ang galing lang po kaming tumulong. So, what we could really offer is our service. So, tao talaga. So, pag nangailangan sila ng help po, So far, sa inyo na, kasi engaged kayo, ano naman, do you do you enjoy your engagement with the community? At ano naman yung, let's say, kung may natuturo kayo, ano naman yung mga natututunan ninyo from them? Well, pag nakikipag-work po sa community, mas lumalapit ang loob namin. Kasi una po, medyo pa po sila sa medyo malayo kasi po kami po nga nila pag sundalo, natakot na sa mga bata. So, once po na nakuha namin yung loob ng mga bata, mga tao, yun po yung parang yung po namin sa sarili namin, accomplishment po namin. Ganun. Ganun din po. actually, ma'am, siya, parang 1 week pa lang siya dito. Yes po. Oh, 1 week pa lang. Pero, Pero, story, hindi ba? Nag-storytell na po siya, yes. Ka na, di ba? So, doon sa engagement, let's say, doon sa storytelling na lang, ano yung parang naano ninyo doon? While doing that, na nakita ninyo na you engage, aside from yung engagement natin sa community, ano yung natutunan ninyo? Sa let's say, yung storytelling activity dito, yung ginagawa ninyo. Yung mas natutunan ko kung paano po makipag-communicate, kung paano po yung mga bata, hanapin yung mga tao po, hindi po yung sa kampo lang po kami na po magkakasama. Basta expose po kami sa community. Yung sabi niyo po kasi nun na pag-army is panakot ng mga nanay. Oo. Hindi po ganun. Ng mga army. Andito po kami para tumulong sa mga kapwa namin. O kasi naririnig namin sa mga jeep o sa mga di ba? Pag may mga nanay, sige, tawagin ko ang pulis. Parang gano'n. Tawag ako ng pulis. Parang di ba? Tinatakot. Tapos kung nakakita na ng military, yung uniform, di ba? Iba-iba naman yung uniform ninyo. Pero pag nakakita ng ganyan, alam na nilang military. Kaya, oops! Di ba? Tatahimik na o titiklop na yung bata. Pero you know what, tama nga yung talagang kailangan ninyong So it's good that you are going to the schools also kasi sa mga bata. Para at least naman hindi tatanim sa isip ng mga bata na nakakatakot naman tong mga to. Parang, diba, parang dapat ibahin natin yung mindset, no? Kasi ibang parents, hindi naman lahat, pero there are parents na talagang ang mindset nila sa mga anak nila pagka-military sige, panakot. Ayan, di ba? Yes. Dapat matakot kayo sa mga military, pero hindi dapat, di ba? yes po. Opo. Actually, ma'am, to give parang a little bit comparison. Nung na-deploy po kami sa Parklang area, parang excited po yung mga bata. Doon ko na-feel po yung excited yung mga bata na ate, ganun po yung ma'am, ganun yung mga bata po doon. Kasi siguro na-build na po yung rapport doon sa community na they really need
parang the security forces to protect yung community po nila kasi with the long history of that area, ganyan po. So, doon nila naramdaman na mahalaga yung sundalo, ganyan. So, actually po nung nandun kami, parang pag umalis na po kami doon sa lugar, umiyak yung mga bata na tapos nag-hug po sila. So, ganun. Tapos, since nandito po kami ngayon sa Baguio, so nag-i-start po kami ngayon ulit na to build rapport with the community. And yun po yung base. Pag makikita nyo po yung Facebook page po namin, so sila may mga kanya-kanya po sila mga estudyante. Oh. Doon sa, ano po, sa Bonifacio University. So, nag-a-adapt kayo ng school or lahat ng ano? Kasi maraming public schools dito, di ba? Yes po. However, sa Bonifacio pa lang po kami may connection po. Pero hopefully po, we were able to engage with other schools. So maganda rin yun na ano, one way na ano, it's also one way of battling yung issues ano, that connects with the military, no? So maganda rin yun na at least you go and engage lalo na sa mga bata para at least yung mindset ng mga bata mababago and they know na ang pag-military ay magandang let's say mag-enter sila or mag-join ganun because of services, no? So nabanggit nyo kasi kanina na you have brigada pagbasa. Yun nga po, yes. Yeah, you have brigada pagbasa. How do you find yung mga let's say in general na. So no matter what schools you are in na nag-ano kayo, pero in general, how do you see or how do you observe yung reading ng mga bata ngayon? Ano po, Yung totoo yung totoo. Kasi yung, Anyway, in general naman ito eh. diba, ano po yung COVID-19, sa school na po sila, ano sila. So, nung napansin ko namin, may grade 4, hindi pa po talaga kami nakakabasa. Talagang kailangan po talaga ng one-on-one na pagtuturo para talaga matutupan siya. Mga ganun po, may mga cases po. Hindi po sila nakakasabay sa mga kasama. So, sila po yung mga special case na tinutuwan. So yung request na rin ng schools o Yes. talagang ina-assign na sa inyo yung mga batang yun. Yes. Okay, so talagang makita natin in general na talagang diba, kahit nasa grade 4 o 6 man diba, meron pa rin mga hindi nakakabasa. So the same din doon sa aming observation kasi we also engage in the school-based reading program before pandemic. Ngayong pandemic kasi medyo ang nila is no disruption of classes. Kaya sabi namin, okay, we respect that. So talaga namang so doon talaga nakita din namin na may mga hindi pa rin talaga nakakabasa or na naka-advance na sila ng grade level, di ba? So it's the same observation with you. So I guess na maganda yung engagement niyo na ganun. So ginagawa niyo yung brigada pagbasa after their classes? Yes. O, di ba? So yun din, kasi sa amin, hindi rin namin. Kasi meron kami dito. That's why, ang ginagawa namin doon, we talk to the teacher, tapos kukunin namin yung English class nila. Yun, yung English class. Kasi reading, yun din yung namin. Pero for now, kasi no disruption of classes, that's why we are hoping that we can continue because just like you, gusto rin namin kasi talagang tumulong din so that we will also improve yung reading, di ba, ng mga bata ngayon. Iba ang ngayon kasi it's not naman, siguro one reason is the effect ng technology na rin, no? Pero, of course, parang kasalanan talaga lahat ng technology, gano'n. Pero palagay namin, parang hindi naman, di ba? Yes. Hindi naman, di ba? Ma'am, if ever nagkaroon po kayo ng project po na yun, ma'am, hopefully we could volunteers po. We could collaborate. Oo. Kasi, inaantay ko lang kasi yung yung no disruption of classes. Kasi, syempre, it's the guideline ng DepEd ngayon sa mga na there should be no disruption, no? Which we understand kasi diba, nag-online sila na talaga namang parang kulang yung I mean we accept na talagang parang kulang talaga, diba, yung learning kasi online.
Iba kasi kapag ka face-to-face yung yung interaction, yung parang mas matututo kung ako Yes. mas maraming matutunan yung bata kapag ka face-to-face. Kasi meron yung Q&A kapag ka sa online, maraming distractions kahit na nasa bahay ka na di ba? Ang sarap matulog, i-on mo na lang yung mo, mahiga ka na lang, di ba? Hindi naman nila alam kung anong ginagawa mo sa bahay basta importante, naka-on ka kasi marami nang ganun O para-paraan lang, para at least check yung attendance mo, pero yung learning talaga. So, sana anyway we have the same naman towards yung to help hindi naman natin inaano ng DepEd yung mga teachers natin walang ginagawa. Of course, may ginagawa pa rin sila pero yun nga kasi kulang pa rin. Kulang yung they need also yung support natin. Yes. So, kami public library kami and here you are military na you are also into that na engaging na gusto nating ma-improve yung reading. So I guess magandang partnership. Diba? Yes, hopefully. Yeah. Tapos ang nakita ko din po kasi ma'am, kahit diba din tayo, kahit as much as the teachers really wanted to teach the children, lalo na nung mga online time, maliit lang kasi yung attention span po natin. Yes. So unlike pag nasa classroom setting ka talaga, the teacher could call your attention na, focus ka, mapasa ka, ganyan. Oo. Pero pag online, the solo mo, tapos yung attention span mo, iba na yung ginagawa mo. So, siguro yun din po yung naging problema. Like, ang tagal din po kasi na walang face-to-face classes and we cannot blame any one of us or The technology. Even if the technology hindi po natin siya blame kasi siguro parang since there's a problem present, let us help together to solve that problem. Oo. That's better, di ba? We do something else aside from blaming na kasi ganito, ganon na lang. So, why don't we do something else, di ba? It's better na we solve. We become we should not be the problem, we should not become a part of the problem, but it's better to become a part of the solution. Yes. So, I guess parang na rin, same natin ng advocacy, to improve the yung reading, natin yung love for reading pa rin sa mga bata kasi we believe na yung reading pa rin it helps in their yung pag-personal ng kanilang mga career. Yes, diba? ma'am. Kasi if they don't read, they cannot learn, diba? So, mahirap na talaga parang tinitignan ito. Itong libro na to, di ba? Hindi nila basahin. Picture na lang, di ba? So, although the picture speaks, kaya lang, it would be better if they could also read. No? Yes. So, aside from yung aside from the trainings and sa mga schools, ano pa yung mga engagement ninyo? As of now po, we're conducting information drives nga po. So, one part of our information drive for the information po. Pag sinabi kasi nilang military is more on bakbakan, ganyan. So, to tell actually, there are a lot of branches or na pwede mong pasukan within the AFP itself. Like, for example, meron po kami engineering brigade. So, more on, tumutulong po kami sa construction or sila po yung more on, kunwari po, like, doon sa mga farm to market road po. So, tumutulong din po kami sa mga ganon. As of now po, meron po kaming project sa gas wheeling na nagko-construct po ng classroom po. So, that's one po, engineering brigade. Meron din po kaming finance. So, may artillery, meron din po kaming finance service. And ang dami pong, may medical services din po kami. So, hindi siya pag military, hindi lang siya puro baril. Pero, it's more on a technical way na po. So, pag tapos meron po kami, Jago, ganyan. So, yung Jago po, yun yung sa lawyer po. Oh. Yes po. Meron din po kaming core professors sa mga mga professors na nagtuturo po sa mga military institutions. Ganyan po. So, sa mga gusto magsundalo, so, ang dami pong pwedeng puntahan. Tapos, infantry, yung infantry, sila po talaga yung sa bakbakan po. Kasi, that's so normal naman po. Oo. Yun. O kasi nakikita naman namin actually kapag kaganyan, let's say itong Baguio, di ba? Nasa frontline ang mga military, di ba?
na nag-a-assist. Let's say itong andyan sila naglilinis sa mga tumutulong sa mga barangay pagka may call na ganito, emergency. Nakikita talaga namin na military pa rin ang So, meron din pala kayong mga ganun, no? Yes po, ma'am. Na let's say kagaya nung sabi mo na kapag cases na yung mga sa lawyers, Yes po, ma'am. kapag ka ganun ba, lawyer din dapat? Yes May po, mga ma'am. lawyer din. Yes po, ma'am. May mga Oh. lawyers din po talaga kami within the organization. May mga doctors, may mga dentists, ganyan po. So, tas may mga professors din po talaga sa organization po namin. So, hindi lang po siya more on gano'n. So, as a AF, parang sabi nga po, if I'll interpret it, the AFP itself is parang maliit po kami na government kasi may mga kanya-kanya po kaming functions. Ganun po siya. Like kami po, personally, kami po is part po talaga kami ng Civil Military Operations Battalion. So from the word itself, civil and military, it's more on po stakeholders engagement. It's more on po talaga siya, civic actions, so public affairs. So ganun po talaga yung ginagawa namin. And siya kanina nabanggit niya po is siya po yung social media po namin. So, yun po, meron pa rin po kaming signal. So, humahawak ng mga social media. Siya, ginagawa niyo po, if makikita niyo po yung page namin, gumagawa po siya ng mga Facebook posts, videos. Siya po yung parang content creator po namin. So, ganun po siya. So, madami pong pwedeng puntahan sa loob po na Philippine military. Ng military. Yes po, ng AF. Parang may kulang kayo. Ano po, ma'am? Librarian. Wala yata kayong library dun sa So, Walang yata ng librarian, Yes. na. meron kaming, parang wala siyang special service but that. Pero meron kami mga designated person kasi may mga museums din po kami sa division. Like for example, may museum po kami inside sa 5th Infantry Division. So may mga designated personnel po doon na nagkikwento ng history po ng and then, as much as I remembered po sa mga military schools po, sa PMA, meron din po kaming library. So, meron din po kaming librarian na, yes po. Pero, yun nga, ma'am, kaya po may tinatawag kami na, civilian personnel. So, yun po. So, non-military personnel, so civilian personnel po. So, kaya, kasama doon yung librarian. yes. Kasi nabanggit mo lahat. Walang librarian talaga. Yes po. Nasa non-military. Yan. Kaya, Oo. buti na lang po meron kayo. Kasi sabi ko, we cannot do it all, but with the help of the other people, we could accomplish something. At salamat po. Yes, kami rin naman, di ba? Kami rin naman dito. So, kailangan din namin ng support. So, actually, grateful kami na pumunta kayo nung they want to volunteer. Wow! Sabi namin, ito na yung pagkakataon to, to be, to have an engagement with you also na military. Kasi naman, iisa naman yung natin, service in the community. Yes. And meron kayong mga, tawag? Standees. Standees, diba? Yes. First time namin na, wow, ang cute-cute naman. Sige, picture din tayo. So, alam namin na maganda yung, alam namin na, yung mga pambata. Pero, parang kami rin, di ba? Parang gusto rin namin maki-engage sa mga kaya nakibata na rin. Yes. But of course, let's say dun sa enlistment ninyo, meron din ba kayong mga private, let's say yung mga gustong sumali pero they want to stay private na meron ba? Yung bang, let's say parang, kumbaga intel. We cannot. Oh, Okay po. So, okay. So, of course, kasi parang na ko lang na since meron kayong iba't ibang diba, yung mga services na provide ganun. So kung talagang gusto ng tao, let's say gusto ninyo, kagaya kayo, gusto ninyo na so you have to be enlisted talaga in order to maging part kayo, na magiging part kayo ng organization. So ganun. Sige ma'am, to answer that in a brief way, since it's not naman hidden na may intelligence group naman po talaga kami. So, actually, since
may mga former rebels po talaga tayo na tumutulong to help us with the intelligence po. So, yun po yung pwede ko masabi. Okay po. So, I guess kasi parang maging part na rin, kasi, of course, ako din naman kasi parang I have heard na, pero, syempre, parang heard lang kasi, di ba? So, I just want to confirm kung talagang meron na. Kasi baka mamaya, yung taong yun, he's just claiming na part siya ng well, in fact, na hindi ko kasi nakikita na naka-uniform siya, di ba? Mahirap na gano'n. Parang nagiging impostor. Di ba? So, mahirap. So, nung nakita ko na pinakita niya yung kanyang, okay, yeah, okay, sabi ko, okay. So, meron din gano'n. Kaya lang, still a question in me na bakit, hindi ka naman parang, nag-aalangan pa rin kasi ako eh. But anyhow, that's the part na ng military. So, okay, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Anyhow, ang sabi din dito, a soldier's life, no? So, we would like also to know, paano din, kasi may individual, aside yung mga nasabi ninyo kanina, ano nga ba ang buhay ng isang sundalo, militar, particularly women? Sige po. Okay. Sa amin, kasi as much as my observation and experience, halos lahat po nakasama po namin ng mga sundalong lalaki. They're all gentlemen na po talaga ngayon. As in parang they care about us, they prioritize us in a manner na pag medyo okay, sige kayo mga po. Pero sabi ko nga, inside the military, we have our different functions. Parang sa buong, di ba, 100% could not be completed with 1%. So may kanya-kanya kaming functions within the organization. And then, nakikita ko po yung respect talaga. Respect, as parang ako po, I am the officer. Parang even if I am young and even if I am women, I could command yung mga matatanda within the company po. So parang ganun. So it's more on talagang gender po. And time to time po, every quarter, nagkakandak po talaga yung battalion po namin ng gender sensitivity training. So para magkaroon po talaga ng parang equal opportunities or balances dun sa organization. And sa akin po, ang intake ko naman po dun, we cannot really compete na, babae kami, kailangan kong ganyan, or maging kailangan kong kapantay yung lalaki, gano'n. But in all sense, hindi mo naman talaga siya magiging kapantay because you could excel of being a woman without competing sa mga lalaki. You could do more or you could do less, or you could do equally, pero it does not necessarily mean na mas madali na ka sa mga lalaki. What you could really do is to improve yourself, be the best that you could do without comparing yourself dun sa mga gender. And sa personal life within the military, parang you could do the things that you wanted. May mga nagagawa mo pa rin po yung mga love mong gawin. Like, for example po, I love reading po. So, I find time pa rin naman po to read, ganyan. So, hindi siya parang everyday na malungkot or everyday na mahirap, ganyan. So, masaya po siya. There were times na sobrang pagod na pagod po kami. Pero there were times din naman po na mahinahon, walang trabaho, walang gaanong ginagawa. Ganun po siya. So, yun po. Masaya, malungkot, pero nakakatuwa. Kayo na. Copy-paste. Save lang po na experience. So, sa inyo, yung sa ano nyo na experiences naman? Yun din po. I love filmmaking po. Tapos yun po, nalike ko siya dun sa trabaho ko. So, nagawa ko din po yung passion ko. Tapos gusto kong gawin. So, filmmaking talaga yung rin, no? Yung hobby, parang hobby na rin sa kanya rin. Ikaw naman. So, bali, ilang months pa lang kasi ako sa vision mo. Sa pagiging sundalo talaga, kailangan mo talaga ng
mahabang pasensya. Tapos sabi nga nila, duty first before others. Kasi mahabang pasensya na yan, di ba? Mahaba talaga. Kailangan talaga ng mahabang pasensya, di ba? Kasi let's say sa mga itong COVID na lang yung ma-experience. Kasi military talaga ang nasa front, di ba? Itong ano, sila yung nasa gate, ano. Di ba may mga taong makulit na gustong pumasok, di ba? O, talagang kailangan ng mahabang pasensya kasi lahat na ng ano, mura, di ba? Sinabi na nila. Lahat ng mga masasamang ano sinasabi nila sa iyo, tapos meron yung magmamakaawa, pero talagang if you will stand to ano kung ano yung tama, diba? Ganun pa rin. So talagang kailangan mo ng habang pasensya. Kung hindi, makikipag-away ka na rin sa kanila eh. So doon natin maano talaga masusukat din yung ano yung mahabang pasensya. Yes, mahabang pasensya. Pasensya. Tapos I always tell po sa mga ano po, mga enlisted po namin, to always give your heart in everything that you do. Kasi pag wala kang puso, as in mawawala talaga yung pasensya mo kaagad. Pero when you really love what you were doing, it is as if parang masaya ka, hindi talaga mawawa. Parang ganun po siya. Siguro, tas nasabi po namin, parang nakikita po kasi ng community na ano iba kasi yung treatment talaga namin with our subordinates. We have our different culture, but it doesn't necessarily mean that we apply that culture dun sa mga civilian friends po namin. Ganun. Kasi sa amin, we put talaga respect to our rankings and our positions. Kasi that's how we live po nakalagay po yun sa military professionalism po namin. So, yun po. Pero, yun nga po, tama po. Pagbaon ng madaming pasensya. Yes. Ganon din ang experience kasi namin dito sa library. Kasi since ang client namin is, talagang different ages, no? So talagang kailangan mo talaga. And we also deal with, yung mga something sa we welcome everybody na hindi kami pwedeng sabihin namin, hindi ka pwede kasi may mental issues ka din, no? Hindi pwedeng sabihin namin yan. So, we still welcome them and let them explore the library. Pero, there are also experiences wherein talagang ganun din na talagang iduduro ka lahat na lang at parang pagmamay-ari ka nila. Parang ganun din, no? So, pero, tama yung sabi mo na if you love what you're doing, talagang meron at meron pa rin doon and you will find peace pa rin sa kahit naiinis ka pero yung parang sige lang, cool ka na lang kasi kulang na lang makipagsabuntan ka na talaga kasi kumbaga sagad na rin yung mga pagmumura nila, yung mga sinasabi nila sa inyo na parang sila yung boss mo na yung gano'n. May mga experiences talaga kami gano'n. So, pero ang sa amin, the same as yun na kung ano yung tama, yun yung gagawin. Siguro, ang advantage siguro namin in that part, no? We've experienced that sa aming kanya-kanyang training. Sinisigawan kami, ganyan. So, that's siguro kaya, that's ang technique. Pasok. So, ganun talaga siya. Pero parang advantage namin in a sense na we were trained to work parang sa pressured na panahon. So, kahit sigawan kami, murahin kami, that would be, very good. Tapos, dati, ang technique ko pa talaga nung nasa kadete ako. Kasi kailangan ko nun work under pressure na loob. Sigaw. Tapos, pag kumakain kami, sigawan ko talaga yun sa loob. Isip ko, kawawa naman. Ang nasa isip ko, kawawa naman itong mga upper class ko, sigaw ng sigaw. Wala, mapapaos na sila. Parang i-reverse mo na lang na hindi ikaw yung Kawawa naman sila kasi ako, kumakain naman ako. Sila, hindi. Tapos napapaos pa sila. Tapos kung susundin ko sila o hindi ko sila susundin, paos sila. So, siguro paglabas mo, parang ganito. Sigawan mo ako mamaya, ikaw naman yung kawawa. Kasi at least, pagod ka, diba po? Busog. Siya na yung stress. Siya yung may dala-dalang problema. Siya pa yung nagkasala. Pero ikaw po, keep calm. Okay.
So parang ano din, siguro that's one ano na kailangan din namin din. Kasi syempre kung sa amin na hindi na train na tapos biglang ganon, may tendency talaga makikipagsabutan din kami. Kasi parang ang ano is below the belt na yung mga pinagsasabi mo, parang ganon. Kaya iiyak mo po. Alam mo nga ang pasensya nila. Na-train kayo for that, no? Okay, so aside yung mga ano sa school, sa mga barangays, ano yung mga tinutulong naman ninyo yung ginagawa? Aside yung mga paglilinis, ba meron yung gano'n na after ay tinatawag kayo to help dun sa mga aside from those mga ano pa yung mga ginagawa niyo dun? Kung barangay based naman. Ngayon po kasi ma'am, we're starting pa lang to collaborating with our other agencies to deliver services sa mga barangay. Pero as per our experience and hopefully we could really establish, kasi kailangan mo nang may parang may mission kami dun sa, in a sense na tinawag kami ng barangay or there is a current problem, that's we could enter po. Pero as per experiences po sa aming community support program, one of our end goal in the community support program is to deliver services dun sa mga barangay or mga areas na nangangailangan, and hopefully we could do yung mga basic services po. As per our experience, we conduct Servisyo Caravan po. Sa Servisyo Caravan, it's parang ano po siya, parang it's a one-stop shop of all the government agencies. Tapos nagtatanong po sila na ano ba yung, halimbawa po, kasi sa experience namin, it's more on agriculture problem, mga land areas dati sa Cagayan. So, kunwari, may problema ka sa lupa. So, nandun yung tamang ahensya na lalapitan mo para ano. And then, we help din po, and hopefully we could establish people's organization where we help the community na nangangailangan na magkaroon po ng association, to be registered in a, kunwari sa DOLE or sa SEC, and give, tapos manghihingi na. Yun po talaga yung tasking po talaga namin, to bridge the government to the community. Makapaghingi kami ng pondo para magkaroon ng capital yung community na nangangailangan po. So that's the end goal of the community support program. Ang goal po talaga nun is to have a resilient and developing society. So hopefully with our capacity to lead, sin po yung power namin to lead the community, to know the issues dun sa certain community or certain organization, alamin ang problema nila, and then help them find the solutions with that problem. Not help them na agalit ka po. Our goal is yun po. Need assessment survey, we conduct need assessment survey po. O ano problema nila? May problema sa ganito. Hindi, kasi ito yung tamang ahensya, puntahan nila. O tara, punta tayo sa kabilang ahensya. Ma'am, ganito yung problema sa ganito. Ma'am, okay, dadalhin namin. Pag okay na, or may project proposal, okay, we let the government agency, punta ka dun sa barangay. So, ganun po yung tasking po namin. So, hindi po kami talaga yung parang main role. So, nasa supporting role lang po kami. We do not claim everything that we do as ours because wala po kami ganun. So, yun po talaga yung role po namin. So, like for example, one of our problems that discovered nga po din in a certain area, kung may mga batang hindi, or medyo hindi, or what is the solution? O, sige, okay. Sino yung mga graduates dito ng education, secondary and elementary educations? Okay, let's volunteer. Kaya, ganun po siya. So, or communicate with the DepEd what we could offer. O, sige, ganun po siya. So if ever meron kaming program dito and we need speakers, so pwede kayong mag-invite. Yes po. Pro bono Yes po, ma'am. Actually, yes po talaga. We do not really accept any monetary Kasi value. wala din akong bibigay. Yes po. Yes po. Pero, sige, noted yan na. Kasi we also offer yung kagaya nung past, nag-offer kami ng research sa mga students naman. Pero dito, series naman. So, we're thinking of another, kung ano yung mga pwede pang seminar, webinar sa mga student. Yes po. For now,
anyway, nabanggit mo na ganon. So, noted sa amin. Note nyo ha, note nyo Yes yan. po, ma'am. Yes po. To give you din po another story. Halimbawa po, dun sa community na, kasi bago pa lang po kami dito sa Baguio, kaya hindi ako makapagbigay ng specific, kasi nandun pa po kami sa mga lead assessments. So, pare, dun sa community na napuntahan po namin, most of them, wala silang work. Ang only income lang po nila is yung farming. And if makikita niyo po yung farming is matagal po yung cycle para bumalik po yung pera sa kanila. So what we do is we collaborated with the TESDA and then help them ano yung talent mo or ano yung gusto mong skill. So syempre through TESDA po, thank you sa TESDA. Sila po yung nagturo sa mga sa mga tao. Ngayon, may product na sila. What we do next? O sige, punta tayo kay Dole, i-register natin yung organization ninyo. Ngayon po, okay, na-register na sila. So what we do, paano natin mamamarket tong product ninyo? Sino kailangan natin? Punta tayo kay DTI. Sir, ma'am, may ganitong product po yung community dito. So yun. Actually po, to tell you stories, meron po kami sa Lacnid Farmer Rebels Integrated Farm Association. It was association by the Farmer Rebels, mga dating NPA na nagbalik sa gobyerno, and the government helped them po. So as of now po, meron po silang sariling egg laying, yung poultry po na nag-lay po ng eggs po. So ngayon po, they market yung products po nila. Aside pa po doon, with, diba po, parang po siya, more than 2,000 heads of chicken, or 4,000 heads of chicken kasi nag-additional po sila. And then, aside pa po doon, meron po silang vegetable farm po. So, through the help of the Department of Agriculture, tinuruan po sila paano mag-cultivate mula sa pagtanim hanggang doon sa pag-harvest. Yes po. Tapos, meron po silang, with the help of yung fisheries po, Before po, may sarili naman po silang fish pan. Yes po. Tapos meron pa po, may sarili pa po silang mga, tawag po dito, sakahan. So, ganun po siya. So, with the help of with the whole of the nation approach po kasi yun. So, yun po, kumakato kami sa mga puso ng mga government agencies para i-deliver yung services. And that association po was awarded last 2021 or 2022 as the Regional Best People's Organization. Wow. And hopefully po, pero dito po kasi sa Baguio, iba po yung problem. So, and iba po yung setup, iba po yung setting. So, yun po yung mga pinag-aaralan po namin and yun po yung na-assess po natin. Okay, so parang it's talaga para kayong marinig na gobyerno. Lang po kami, nagasalita. Pero maganda yun. At least, hindi kasi, let's say, hindi man lahat nakikita ng agency na talagang nakatutok dapat sa mga ganyan, no? Pero you are there to look into yung talagang nandun kayo sa ground to look into that, diba? May problema na ganyan. Hopefully po, magawa po namin yung mission namin dito sa Baguio. Pero as of now po, as with the mayor, good governance po. So, nakikita naman po natin yung development and yung kagandahan po ng Baguio. And hopefully, with our little things that we could do, we could at least help. Actually po, meron po kami Youth for Peace Baguio chapter. So, it's a group of hindi po sa amin, pero it's a collaboration. It's an organization with the youth po, Youth for Peace. So, yun po, we advise them what they could do. Yun po. Tapos, meron po kami mga peace concerts. Yes po. Peace concerts, peace conventions. And hopefully, sa next time po, pag nagkaroon kami ng peace concert, we could invite people to watch. Siguro invite na rin natin si Yes, kaya nga po, Ma'am Cindy na kumanta, di ba? Opo, yes po. Kasi kung concert yan for a cause, di ba? Yes. Open siya. Bino-volunteer ko na siya. Di ba? Pwede siya.
Yes po. Oo, hindi na nakatanggi. Pero it's for a cause naman, di ba? We do not just do concert na, pero I usually, na-observe ko naman yan na kapag gano'n it's for a cause. May rason ko na. So, it's good that we support, kasi, of course, hindi natin talaga maiaasa lahat sa gobyerno. And we are living yung sabi nga ni yung US US President, diba? Past. Kennedy. Oo, yan na ask not what The country can for you what but yourself what you could do to your country. yes, diba? So parang ganon. And it's true, diba? So we are living on that na talagang famous quotation pa rin yun. And with that, diba, sa military nakikita din natin, and for us naman, talaga naman yun din ang inaano namin na ano ba yung pwede namin maitulong din. So, it's good to have collaboration, partnership, diba? Kasi kami din naman, we cannot do yung talagang, let's say na hindi namin talaga ma-market yung love for reading, no? Let's say sa ganun, yung aspeto na lang yun. Hindi namin pwede na kami lang. So we need also support, no? And we are very much grateful na nakilala namin kayo. Kami din, maraming salamat po. Talaga na, we are very much grateful na kami, wow, sabi, sige, kahit every Saturday na kayo nandito, okay lang, di ba? Ay, sige ma'am. Kasi akala namin yung schedule namin dati, ma'am, is every end of the month. Yes po. Pero ang sa akin naman, if you can come, why not? Kasi the more the merrier. Kasi 1 hour naman, mahigit yung aming storytelling. And I guess maganda rin yun. Maganda yung natin na exposure din para talagang lalong ma-engage yung mga bata. Kasi sa amin talaga yung nakikita namin na isang is kung sa learning is yung reading talaga. And I guess yung pinaka-basic na dyan is yung education talaga. Para talagang yung tao ay talagang magpursige na to improve himself and napaka-importante talaga ang education, no? Na i-inculcate natin sa mga bata. So we start them young. So yun din yung way namin to to render service sa community. And aside from that, syempre, limited din kami. So, unlike yun na talaga nakakapunta kayo. Pero, learning from you na ganun yung ginagawa ninyo. So, you partner, you collaborate. So, I guess, ganun din. Pero, I have to do it step by step. Kasi mahirap naman na biglain. Tapos, diba? Mahirap din kasi nawala yung sustainability sa isang project mo na inano mo, tapos hindi rin na-sustain, parang it died a natural death. Yes. So, sayang din, no, kung walang sustainability. So, those are the ways that we can do. So, talaga naman, kumbaga, konektado lang tayo. Yes po, ma'am. Diba? We are still connected. We may be in a different organizations, but we are connected. No? So, I believe it's already, sa oras na tayo dito, no? But we have, magandang information din yung natin for today kasi we get to know better our military women in the government, no? So aside yung sa mga natin na speculations, ganito kasi babae yan, hindi na kaya pero eto na, di ba? So talaga namang gender na, sensitive mga ating mga agencies na rin. So, we may be, syempre may mga kanya-kanyang kakayahan di ba? May mga kaya natin na gawin na hindi kaya ng That's still part, although yung physical yun, but then, equal na tayo. So, yun pa rin yun. So, we are very much grateful na pinaunlakan nyo kami na Kami din, to maraming listen salamat. from you and at least naging productive yung araw natin ito kasi na nakilala namin kayo, narinig namin sa inyo kung paano ang buhay ng mga military buhay ng mga kababaihan sa military. Okay, so with that, we would like to say thank you
thank you very much also for gracing us and siguro to say thank you, ito parang lang namin kasi Masaya na kami sa certificate. no? Ay, bakit pala yung isa? At tatlo lang sila. Okay, sige. Parang okay, so ko muna kasi halatang kasi hindi pa ako nakapirma. So we would like to award this certificate of recognition for our guests, no? In grateful appreciation for sharing their invaluable knowledge as a guest during the live talk, Women in the Military of the Baguio City Public Library. Given the 2nd day of June at Baguio City Public Library. Of course, kay First Lieutenant Tricia Pascual Caldel. Yes, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Private Rhea May Ventura Capili. And Private first. Private First Class Lynn Jill Alcolet. So, thank you very much. Thank you very Ma'am, much for for the- gracing Ma'am, us. dito ka na lang po kayo. Yung kasamahan yung isa na ko, hindi, meron din siya. Sige po. Halika na, kasama ka na. May magpipicture naman eh. Okay, another one. 1, 2, 3. One more. Okay, 1, 2, 3. Okay, ayan, napaligiran ako ng mga uniform personnel, diba? Pero, thank you very much, So, with that, we would like to say thank you also sa ating mga viewers and see you again next Friday for another edition of Live Talk. Bye!